Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay ang tagpo na naganap noong gabi, noong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Takot na takot ang mga alagad dahil marahil isa sa kanila o lahat sila ay maaaring isunod kay Jesus, no? Ipako sa krus at mamatay. Kaya hindi sila mapalagay. Sa gayong sitwasyon, nagpakita sa kanila ang Panginoong muling nabuhay. At ang kanyang unang mensahe sa kanila ay, sumainyo ang kapayapaan para tanggalin ang anumang alinlangan na nasa kanilang puso. Pagkatapos po noon ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagiliran upang patunayan na siya nga ang kanilang Panginoon. Kaya ganoon na lamang po ang kanilang kaligayahan. Sumunod po ay isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad kung paanong sinugo rin siya ng Diyos Ama. At para magampanan nila ang pagsusugong ito ng Panginoon, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngunit ang tunay na araw ng pagdating ng Espiritu Santo ay hindi pa noong araw na iyon, kundi 50 araw pagkatapos ng ating Panginoon ay muling mabuhay. At ito nga po ang araw na ito na ating pinagdiriwang, ika-50 araw matapos na siya ay muling mabuhay. Sinabi rin po ng Panginoon, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, pinasimulan ng ating Panginoon ang sakramento ng pakikipagkasundo o ng kumpisal. Marami pong bumabatikos sa ating mga Katoliko sinasabi. Bakit sinasabi pa sa mga pari ang kasalanan ng tao para mapatawad? Tao rin yan, nagkakasala rin yan. Hindi ba nila nalalaman na nakasulat din po sa Biblia na si Jesus mismo ang nagbigay sa kanyang mga alagad ng karapatang magpatawad at hindi magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa? At kung sasabihin po ang kasalanan sa pari, ito ay nangangailangan ng iba yung lakas ng loob. Napakadaling sabihin, no? Idinediretso ko kay Lord yung aking mga kasalanan. No? Walang ibang nakakarinig. Naririnig din ba natin ang pagpapatawad? Di ba po hindi? Kung sasabihin natin sa pari ang ating kasalanan, mabibigyan niya tayo ng payo. Kasunod po noon ang parusa at sa huli ay igagawad ang kapatawaran. Ginagawa po ito ng pari hindi dahil sa kanyang sarili, dahil siya ay pari, kundi bagkus sinusunod lang po ng pari ang sinabi ng Panginoon noong hingahan niya ang mga alagad at bigyan ng karapatang magpatawad ng mga kasalanan. At maging ang pari din po, hindi po niya kayang patawarin ang kanyang mga kasalanan. Kailangan niyang pumunta sa iba pa niyang kapwa-pari para ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. Kailangan din ng pari ng iba yung lakas ng loob para aminin at sabihin sa kanyang kapwa-pari ang kanyang mga kasalanan bago siya mapatawad. Kaya wag po tayong mahihiya o magdadalawang isip na lumapit sa kumpisalan. Naririyan ng Panginoon sa pagkatao ng ating mga pari. Laging handang makinig sa ating mga kasalanan, sa ating pagkukumpisal at igawad sa atin ang ating kailangang kapatawaran. At ito po ay dahil sa pamamagitan ng pagbibigay na ating Panginoon sa ating lahat ng Espiritu Santo. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang kaganapan sa unang araw ng Pentecostes. Ang mga alagad at sangayon sa tradisyon, maging ang mahal na Birheng Maria ay nagkatipon-tipon sa isang silid. Sa silid kung saan ginanap ang huling hapunan, kung saan sa ating ebanghelyo napakita ang Panginoong muling nabuhay sa 11 alagad. Muli silang bumalik sa parehong silid na yon, sa silid na nasa ikalawang palapag, upang taimtim na manalangin. Dahil bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, nagbilin siya, nangako siya na hindi ko kayo iiwanan ng mag-isa. Ipapadala ko ang taga-agapay, ang taga-tulong, ang taga-patnubay, ang Espiritu ng katotohanan. Manatili kayo sa Jerusalem hanggang sa siya ay dumating. At ito na nga po ang ika-50 araw mula nang ang Panginoon ay muling mabuhay. Ito ang araw ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa mahal na Birhen. At bigla nga po silang nakapagsalita ng iba't ibang wika upang ipalaganap sa buong daigdig ang mabubuting bagay at kahangahangang gawain ng Panginoon. Tayo man po, noon tayo ay tumanggap ng sakramento ng kumpil,
Ito po ang ating sariling Pentecost Sunday. Natanggap natin ang Espiritu Santo, ang kanyang 7 kaloob, at tayo'y pinalakas bilang mga kawal o mga sundalo ni Jesus na handang ipagtanggol sa lahat ng oras ang ating pananampalataya. Kaya tayo man po ay sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ang ating katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Tayo ay laging pinapatnubayan, laging pinagtitibay ng banal na Espiritu. Ngayon po ay napakaraming tao ang dumating sa simbahan upang magsimba. Bawat isa po sa atin ay tinapik, tinawag ng Espiritu Santo, inanyayahan upang tayo ay magsimba. Diba, sarap-sarap pong matulog, no? Linggo, walang pasok, no? Lalo na kung may aircon o malakas ang ventilador, ang sarap matulog siguro hanggang mga alas 11, alas 12. Pero tinatapik tayo lagi ng Espiritu Santo, oy, araw na ng linggo, oras na para tayo magsimba. At marami pong salamat dahil marami sa inyo ang tumugon sa tawag ng Espiritu Santo, kaya tayo ay naririto ngayon. Ang Espiritu Santo hindi man natin nakikita sapagkat siya ay Espiritu, no? Ngunit makikita natin at mararamdaman ang marami niyang paggalaw, ang marami niyang paggawa. Pinag-iisa niya tayo, pinagbubuklod bilang isang malaking pamilya ng Diyos, ang kanyang sambayanan, ang kanyang simbahan. Pinalalakas tayo sa oras na tayo'y mahina. Pinag-iinit ang ating paniniwala sa panahon na tayo'y nanlalamig. At binibigyan tayo ng pahinga kung tayo ay napapagod. Kung pinakinggan niyo pong mabuti yung lyrics ng kanta kanina, yung sekwensya, yung kanta para sa Espiritu Santo, bago ang Alleluia, malalaman natin ang iba't ibang katangian ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hindi niya ibinibida yung kanyang sarili. Sa halip na ipakilala niya ang kanyang sarili, ipinakikilala niya sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo parang best friend natin. Alam na alam natin ang kanyang personal information. Pero ang Espiritu Santo, hindi natin masyadong kilala. Pag tinanong ang mga bata, ano ang masasabi niyo tungkol sa Espiritu Santo? Siguro sasabihin nila, kalapati. No? Pero bukod doon, wala silang masyadong alam. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi ibinibida ang sarili, kundi bagkus lubusang ipinapakilala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi lang siyang nasa backstage, no? Hindi siya ang main character sa pelikula, no? Si Jesus ang main character sa pelikula. Supporting actor lamang po ang Espiritu Santo. Kadalasan hindi natin nakikita, no? Pero nahandyan siya. Tulad siya ng isang hangin, no? Hindi natin nakikita ang hangin, pero nararamdaman natin kung saan siya nagmumula at kung saan siya patutungo base po sa ihip, no, na ating nadarama. Kaya lagi po nating pasalamatan ng Espiritu Santo dahil lagi niya tayong tinatapik, lagi niya tayong tinatawag, lagi niya tayong ibinibilang sa malaking kawan, sa malaking angka ng Diyos, ang ating simbahan. At ngayon po na linggo ng Pentecostes, ito ang ating birthday, no? Kaarawan ng simbahan, itinatag ni Kristo sa lupa, pinagtibay ng Espiritu Santo, at tayo, bawat isa sa atin ay bumubuo bilang miyembro ng simbahan. Batiin natin ang ating sarili at ang mga tao sa paligid natin ng Happy Birthday Catholic Church, no? Sa dinami-dami po ng mga naitatag na sekta, iba-ibang relihiyon, denominasyon, ang simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa ay umiiral na, no, sa halos 2,000 taon. So mapapalad tayo dahil tayo ay isa sa mga miyembro ng simbahang ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagtatag. Kaya po pasalamatin natin ang Espiritu Santo. Hilingin natin na huwag siyang lilisan sa ating piling. Lagi niya tayong palalakasin, papatnubayan, at laging ipapadama na sa atin na tayo ay kabilang sa mga pinili at hinirang ng Diyos. Amen.